Nakikiusap po kami, tigilan niyo na po ang paggagamit niyo sa anak ko. Ang paalam niya dito lang sa Metro Manila. Hindi ko alam kung bakit na-recruit siya sa mga ganyang samahan. Desidido ang pamilya ng isang estudyanteng nasawi sa engkwentro sa Occidental Mindoro na magsampa ng kaso. Kinilala ang biktima na si Jerlyn Doydora na umano'y miyembro ng Kabataan Party List at nakaugnay sa NPA. Si Almar Fersuelo magbabalita. Kabataan Party List, please po, nakikiusap po kami, tigilan niyo na po ang paggagamit niyo sa anak ko. Yung mga picture niyo po na kumakalat, please po, tigilan niyo na po. Buhay na po ng anak ko ang kinuha niyo, ninakaw niyo pati mga pangarap niya. Ano ba ang gusto niyo? Galit at pagkamuhi ang nararamdaman ngayon ni Aling Merlinda Doydora sa Kabataan Party List matapos na mapag-alaman niyang nasawi ang kanyang anak na si Jerlyn Doydora sa isang engkwentro sa pagitan ng militar sa Abra de Ilog Occidental Mindoro nitong Enero 1 taong kasalukuyan. Si Aling Merlinda ay isang OFW at napilitang umuwi dito sa bansa upang makita sa huling sandali ang kanyang anak. Anya, wala silang alam na sumali si Jerlyn sa Kabataan Party List. Hindi niya inakala na sa kanyang pag-uwi ay isa ng bangkay ang kanyang pinakamamahal na anak. Yung pagsali na to ng Kabataan Party List, hindi namin alam to. Dali po ako umuwi kasi isa po akong OFW. Makasakit po sa isang magulang. Magkuyan niya na siya. Matatanda ang ilang beses nang isinawalat ng mga dating kasapi ng rebeldeng NPA na ang Kabataang Party List ay isang legal front ng CPP, NPA, NDF kung saan nagre-recruit ang mga ito ng kabataan na mamundok at mamuhay bilang mga NPA. Samantala, hindi rin napigilan ni Gina Madis, ina ni Stephanie Joy Borinaga, ang maiyak nang malaman na kasali sa engkwentro ang kanyang anak. Nagpaalam lang ang anak na pupunta sa Maynila, ngunit napunta sa Mindoro dahil na-recruit ng anak bayan. Ang paalam niya dito lang sa Metro Manila. Hindi ko alam kung bakit na-recruit siya sa mga ganyang samahan. Na-recruit po siya sa bayan po. Sinalubong ng tropa ng 2nd Infantry Division of Philippine Army ang taong 2026 ng isang engkwentro laban sa rebeldeng grupong New People's Army o NPA sa Abra de Ilog Occidental Mindoro na nagresulta sa pagkasugat ng ilang sundalo at ikinasiwi ni Jerlyn. Para kay Luisa Espina ng Hands for Children Movement, katulad niya na na-recruit din ang anak, pare-pareho ginagawang pattern ng mga makakaliwang grupo kung paano nila nire-recruit ang mga inosenteng kabataan. Karamihan po sa mga anak namin nawala po ng December. So, ganyan din po ang aming anak at ganon din po sa mga Hands of Our Children movement. Same pattern po. At isasali sa mga immersion, ang paalam kay Ma'am Gina, immersion, kay Ma'am Merlinda is camping. So, pare-pareho, iba-iba lang ng tawag. Ngunit same pattern na idadalhin sila sa kabundukan. At pag nandoon na sila, matatrap na, katulad ng anak ko.
natrap na. Akala sabihin na mag-aaral lang o magtuturo sa lumad. Ngunit saan ba nadala yung anak ko? Guerrilla Front 55, Guerrilla Front 2, Guerrilla Front 18. So, ito yung mga NPA na nasa kabundukan. Binigyan diin pa ni Espina na ang pagkawala at pagkasawi ng ilang mga kabataan ay bunga ng terror grooming na ginagawa ng Makabayan Bloc na nasa Kongreso. Ano po ba yung mga organisasyon na sinalihan ng mga anak namin? Recording in progress. Anak Bayan, Kabataan Party List, Gabriela, at marami pa pong iba. Na ito ay nakaupo pa sa mga ating gobyerno. Kaya kinukundina namin yung nangyari sa anak namin. Yung nandito po, larawan po kung paano nag-terror grooming ang mga kabataan. Ang anak ko hanggang ngayon nasa kulungan. Hirap man dalawin dahil nasa agusan. Ang anak ni Ma'am nasawi. Ang anak ni Ma'am missing pa rin. At marami pa rin sa hands of our children ang nawawala 10 taon, 9 na taon, at maraming ina na nagkakaroon ng sakit ng depression. So ito yung mga biktima. Samantala, desidido naman ang kampo ni Aling Merlinda na sampahan ng kasong Kabataan Party List. Plan po namin ngayon ay magpa-file po kami ng case sa Kabataan Party List na yan. Sa nagdala sa anak ko at nagbigay ng kapahamakan. Noong Enero 8, na-rescue ng Philippine Army si Chantal Anicush, 24 anyos, isang PhilAm na kasama ng NPA sa engkwentro sa sitio Mamara, Barangay Cabacao, Abrade Ilog. Umaasa si Aling Gina na makapagbibigay si Chantal ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News.